Lusot na po sa Senado ang panukalang Maharlika Investment Fund kasunod ng halos 12 oras na talakayan sa plenaryo. 19 na senador ang pabor sa panukala, isa ang nag-abstain at isa ang hindi pabor. Sa plenaryo kagabi, sinubukan pa ng minority bloc ni Senador Grisa Ontiveros at Minority Leader Coco Pimentel na ibalik sa committee level ang panukala dahil questionable raw sa kanila ang pag-certify as urgent dito ng Pangulo. Inaprubahan din daw ito sa maling komite, pero hinarangan ito ng Senate Majority. Sa bersyon na inaprubahan kaninang madaling araw, ipinagbabawal ang paggamit sa insurance at pension funds ng GSIS, SSS, PhilHealth, Pag-ibig at iba pang social security institutions. Ayon kay Senador Pia Cayetano, kasunod daw ito ng agam-agam ng ilang senador patungkol sa pension fund. Nilimitahan din ng halaga na pupwedeng ipuhunan ng government financial institutions tulad ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Hanggang 25% lamang ng kanilang net worth ang pupwedeng ilaan sa Maharlika Fund. Layong gamitin ang Maharlika Investment Fund sa pamumuhunan o pag-i-invest sa mga financial instrument at proyektong makatutulong umano sa pagunlad ng ekonomiya tulad ng infrastructure at iba pang development projects. Pagsasamahin ang mga bersyon ng Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee. Pagkatapos niyan, isusumiti ito sa Malacanang para pirmahan ng Pangulo bago maging ganap na batas. Tiniyak ng Department of Budget and Management na maraming inilagay na safeguard sa bersyon ng Senado ng Maharlika Investment Fund. Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, bukod sa pagsunod sa Santiago Principles para mapanatili ang isang matatag na financial system, may mga batas ding titiyak na hindi sasamantalahin o masasamantala ang Maharlika Fund. Nag-google din daw sila ng panahon para matiyak na ang maipapasang panukala ay acceptable o katanggap-tanggap. Wala pang komento ang Malacanang kaugnay sa usapin. Mga kapuso, ano po ang masasabi ninyo sa pagkakapasa sa Senado ng Maharlika Investment Fund Bill? Makisali na po sa talakayan sa Balitang Hali Facebook page. Malakas pa rin ang hangin pero hindi na inuulan ang Batanes ngayong umaga sa kalagitnaan ng bagyong Betty. Signal number 2 pa rin po sa probinsya. Mataas pa rin ang alon doon katulad kahapon. Ngayong araw, balik opisina na ang mga empleyado ng gobyerno at private companies. Nakadepende naman sa mga munisipalidad kung papapasukin na ang mga estudyante. Ang magandang balita, wala pong naitalang nasawi roon dahil sa bagyo. Mga kapuso, bahagya pang humina ang bagyong Betty. Sa kabila niyan, mula nitong umaga ay nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, ayon po sa Pag-asa. Signal number 1 naman sa Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern at eastern portion ng Isabela, eastern portion ng Ilocos Norte, buong probinsya ng Apayao, northern portion ng Kalinga at northeastern portion ng Abra. Huli pong namataan ng mata ng bagyong Betty, 320 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Tagalay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 120 kilometers per hour. Sa kabila ng paghina, patuloy na hinahatak ng bagyong Betty ang hanging habagat na siya magpapaulan ngayon sa Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Gabi bukas o umaga ng Biyernes, posibleng nasa labas na ng PAR ang bagyo ayon po sa Pag-asa. Tutok lang po sa Balitang Hali para sa live press briefing ng Pag-asa kaugnay ng update sa bagyong Betty. Ang update sa iba pang lugar na nakararanas ng masamang panahon, ihahatid po namin maya-maya lang. Samantala, isa pong lalaki ang patay matapos hindi makalabas sa nasusunog nilang bahay sa Mandaluyong. Ang mainit na balita, hatid ni James Agustin. Nagliwanag ang iskinitang ito matapos sumiklab ang sunog sa Abellas Compound, Barangay Mabini, J. Rizal, Mandaluyong City, pasado alas 3:20 na madaling araw. Mabilis na natupok ang ikatlong palapag ng bahay. Ang may-ari ng bahay na natutulog sa ikalawang palapag, ligtas namang nakalabas. Pero wala siyang naisalba ni isang gamit. Nagising ako, parang may umaano sa akin na po eh. Oo, nung minute ako, nakita ko yung
maliwanag na sa taas. Mga ganun. Di sinigawan ko si ate, nung walang sumasagot, hindi ko na kaya yung usok eh. Kasi nagbo-vortex yung usok eh. Gumabak na ako pababa. Ang pamilya ng ate ni Gilbert ang nakatira sa ikatlong palapag. Ayon sa BFP, hindi nakalabas ang bayaw ni Gilbert at natagpuan nila ang bangkay niya sa CR. Nadamay rin sa sunog ang ikatlong palapag ng katapat na bahay. Sinubukan pa raw apulahin ng mga residente ang apoy pero hindi kinaya. Bali, nagkwekwentuhan po kami nung kapatid ko. May narinig po kaming parang nabasag. Tapos sabi ko po sa kanya na, sabi ko, kuya, parang hindi, parang hindi ilaw nung normal na ilaw. Parang sobrang liwanag. Nakita namin po na nagliliyab na po yung third floor na itong nasunog po. Tumagal ng halos 30 minuto ang sunog na umabot sa unang alarma. Ibig sabihin nasa 8 fire truck ang kinailangang rumisponde. Inaalam pa raw ng BFP ang sanhi ng apoy. Wala pa po tayong matukoy na dahilan kasi under investigation pa po. Bali yung flooring ng third floor, kahoy made of wood, kaya bumagsak sa pababa. Ang naiwan lang is yung CR kasi concrete siya eh. So doon na kita yung katawan sa loob ng CR. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ng Visayas. So automatic pong bawal pong malaot ng ating mga kababayan, lalo po ang gumagamit po ng maliliit na sasakyang pandagat. Other details, mababasa po yan sa ating warning number 8 o gale warning number 8 sa ating Pag-asa website. So yan ang ating update sa Bagyo. Sunod pong ating press briefing, maya pong 5 p.m. Maraming salamat. Mga kapuso, tapos na raw ang pinakamalalang epekto ng bagyong Betty. Sabi po yan ni National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson Rafi Alejandro. Pataas na niya ang direksyon ng bagyo at palabas na sa Philippine Area of Responsibility. Dagdag ni Alejandro, walang naitalang malaking pinsala ang bagyo. Sa tala ng ahensya, halos 6,000 tao mula sa 5 rehiyon ang pinalikas ng mga otoridad bilang pag-iingat sa bagyo. Bilang pa rin pag-iingat sa bagyong Betty, kanselado po ang ilang flights ngayong araw. Ayon sa Manila International Airport Authority, hindi tuloy ang biyahe ng Cebgo mula Maynila papuntang San Jose Occidental Mindoro, Busuanga, Palawan at Naga City at pabalik. Kinansela rin ng Cebu Pacific ang kanilang mga biyahe mula Maynila papuntang Busuanga, Masbate, Naga City at San Jose Occidental Mindoro at pabalik. Gayun din po ang biyahe mula Cebu papuntang Busuanga at pabalik. Sa ibang balita, may itinalaga ng officer in charge sa Land Transportation Office, kapalit po ng nagbitiw na LTO chief na si J.R. Togade. At may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Joseph? Connie, si DOTR Assistant Secretary for Communications Sector Villacorta ang itinalagang officer in charge o OIC ng Land Transportation Office o LTO. Itong inunusyo kanina mismo ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Siya ang magiging complete pansamantala nitong si outgoing LTO Chief Assistant Secretary J.R. Togade na nagbitiw sa pwesto matapos ang sigalot kay Bautista. Si Villacorta, bago ang kanyang posisyon sa DOTR, ay nagsilbing Executive Secretary sa Commission on Appointments at may 40 taong karanasan sa gobyerno. Ayon kay Secretary Bautista, OIC na ang kanilang itinalaga dahil ang Pangulo ang magtatalaga ng permanenteng LTO Chief sa mga susunod na araw. Nagbigay na raw sila ng mga pangalan sa palasyo na posible humawak sa LTO. Nagharap din kanina si Bautista at si Togade na magiging epektibong resignation bukas. Sa turnover ceremony kanina, Connie, inulit ni Togade na ang dahilan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto ay ang pagkaiba nila ni Bautista sa paraan kung paano magsisilbi sa bansa at ang kanyang pagbibitiw daw ay para bigyan daan itong si Bautista para pumili ng taong mas makakatrabaho nito. Nagkalamat ang relasyon ng dalawa sa issue ng kakulangan ng driver's license at plaka ng mga sasakyan. Sabi dati ni Togade na hindi naagapan ng supply ng ito dahil sa bagong polisiya ng DOTR na kung pas 50 million pesos ang kontrata ay DOTR Central Office na ang hahawak nito. Tugon naman ni Bautista, kinikilala niya ang mga nagawa ni Togade sa maikling panahon nito at nanghihinayang na nagbitiw ito sa pwesto. Narito po ang magkasunod na pahayag nitong si Secretary Bautista at Assistant Secretary Togade.
Na rin po, naging Secretary Jenny Bautista, ay dahil po dito, pinili ko na lang po bigyan si Secretary Jenny Bautista ng kalayaan, bilhin kung sino po ang mamumuno dito po sa LTO. Na mamili po siya kung sino po yung makakasundo niya. At mamili po siya dun sa aayon po sa mga polisiya na gusto po ni Secretary Jenny. I know that they did very well. There's so many projects that they have implemented. Very good project. I'm sure whoever will be the next permanent head will continue on this project. So thank you, ASEC, JR. Tony, yun kay LTO OIC Hector Villanueva, isa sa mga pinatututukan sa kanya nitong si Secretary Bautista ay ang pagsumite ng financial status ng LTO sa loob ng 15 araw. Ilan sa mga proyekto raw rin tututukan ay yung supply ng driver's license at mga plaka ng mga sasakyan. Sa ngayon, Connie, ay gumugulong na ang procurement process para sa supply ng plastic cards para sa driver's license at may nakalusot na nga na 2 na mga bidder para rito. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Quezon City. Maraming salamat, Joseph Morong. Ikinabahala ng mga electric cooperative ang plano ng Energy Department na bawasan ng subsidy ng mga malalaking off-grid consumer. Ang DOE gusto raw matiyak na mapupunta ang subsidy sa mga nangangailangan nito. Balita hatid ni Maki Pulido. Pag-triple o higit pa na singil sa kuryente ang ikinakatakot ngayon ng mga electric cooperatives off-grid areas o yung mga lugar na hindi nakakabit sa transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Umaabot talaga sa hanggang 38 pesos per kilowatt hour ang generation charge sa mga lugar na yan, pero sa ngayon ay 7 pesos per kilowatt hour lang ang sinisingil sa mga customer, halos pantay sa main grid. Ang diferensya ay subsidized o sinasalo ng kinukolektang Universal Charge for Missionary Electrification o UCME sa lahat ng kumokonsumo ng kuryente. Nasa 15 sentimo rin yan na makikita sa ating mga electric bill. Sa off-grid area, mahal ang pag-generate ng power because of the default technology which are diesel power plants. Compared to the main grid, marami po kayong pagpipilian dyan. Ang pangamba ng mga electric cooperatives nakapaloob sa Department Circular ng Department of Energy na nag-uutos ng rationalization ng UCME. Ibig sabihin, ang mga may pambayad at malaki kumonsumo ng kuryente tulad ng mga commercial establishments, shopping mall o resort ay tatanggalan o babawasan ng subsidiya. In a particular area, we have to determine sino yung pinaka-most deserving na makakuha ng tinatawag nating subsidy. Kasi meron tayong mga isla na progressive na. We can cite, for example, Mindoro, Palawan. Sabi ng DOE, hindi naman titigil ang pangungulekta ng Universal Charge for Missionary Electrification. Ang gusto lang nila ay mapunta ang subsidiya sa mga totoong nangangailangan nito. Pero kung pagbayari ng masyadong mahal na singil sa kuryente ang mga negosyo, baka raw magsara at marami ang mawala ng trabaho. Sinong mag-stay na mga commercial establishment that are employing workers in the off-grid area? If that happens, magtataas po ang unemployment. Hindi natin sinasabing kagad na, okay, wala na kayo. Walang ganon. Ang sinasabi lang natin is, okay, relative sa isang consumer na ang capability to pay. Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission ang rationalization ng UCME. Sana, sabi ng mga electric cooperatives sa off-grid areas, intindihing mas hirap ang paglago ng ekonomiya ng mga nasa isla at mas magiging mahirap kung tanggalan sila ng subsidiya. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, kamustahin na po natin ang sitwasyon ngayon sa Batanes na nasa signal number 2 pa rin dahil po sa bagyong Betty. At may ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Connie, gumaganda na ang panahon dito sa Batanes. Kung makikita mo sa background ko, sumisikat na ulit yung araw at nawawala na rin yung unti-unti nang nawawala yung makulimlim na kaulapan. Pero ang lakas-lakas pa rin po ng hangin dito. Gaya dito sa pwesto namin sa Marlboro Country, ito po yung isa sa pinakasikat na tourist destination dito sa may Batanes, sa bayan po ito ng Mahataw.
Pero sa ngayon wala akong nakikita mga turistang naggagala dito. Bukod sa hangin, malalakas din po yung mga alon. Gaya po rito, kung makikita ninyo sa likod ko, kanina, Connie, ay nag-ikot yung Batanes Coast Guard sa mga dalampasigan. Pinagsisita nila yung mga residente na nasa beach at naghahanap ng cellphone signal. Delikado pa raw kasi sa beach dahil malalaki pa ang mga alon. Wala namang naire-report sa PDRMO na naapektuhan tower ng telco kaya may linya pa ng komunikasyon. Sadyang may mga parte lang talaga na dito sa Batanes na mahirap yung cellphone signal kahit noon pang bago dumating ang bagyo. Yung mga Ivatan sa nakita ko unti-unti nang naglalabasan ulit para bumalik sa regular nilang pamumuhay. May pasok na rin kasi sa trabaho rito sa mga opisina ng gobyerno, sa mga private office din. Pero may mga nasa evacuation centers pa rin. Hanggang kaninang umaga, 56 ang evacuees sa Batanes, 19 sa Ivana, 15 sa Mahatao at 14 sa Basco. Pero sabi ni Batanes Governor Marilu Cayco, isa-isa nang nag-uuwian ng mga evacuees ngayon dahil gumaganda na ang panahon. Mamaya magkakasa ng rapid damages and needs assessment ang iba't ibang LGU rito para malaman kung meron bang pinsala ang bagyong Betty sa iba't ibang sektor dito. Connie, sarado pa rin hanggang ngayong araw yung Basco Airport pero bukas inaasahan na itong magbubukas at may mga inaasahan ng flight din bukas kaya makakauwi na yung ilan sa 46 na stranded na turista dito sa Batanes. Ang muna ang latest mula rito sa Batanes. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Huli ang isang grupo dahil sa umunoy pagbebenta ng iligal na droga sa Maynila. Bistado rin na sangkot pala sila sa laglag barya modus. Panoorin po ang balitang hatid ni Nico Wahe para wag maging biktima. Makikita sa CCTV ang pagparada ng puting sasakyang ito noong May 8 sa Rizal Avenue sa Santa Cruz, Maynila. Mapapansin din ang asul na sasakyan na huminto naman sa bandang unahan. Ilang sakay nito ang bumaba. Gumawi sa likuran ng puting sasakyan ng isang babaeng nakapayong at isang lalaking nakaitim. Makikita rin ang pag-upo ng lalaki habang tinatakpan siya ng babaeng nakapayong. Naglaglag na pala sila ng barya na talamak na modus daw sa ilang parte ng Maynila para makapagnakaw. Ang lalaking naglaglag ng barya, naghintay pa ng ilang saglit habang kausap ng driver ang tindera ng charger ng cellphone sa bangketa. Pag-alis ng tindera, saka naman nagpunta ang lalaking nakaitim sa driver side para katukin ng driver at sabihing may nalaglag na mga barya sa likurang bahagi ng sasakyan niya. Pero hindi bumaba ang driver. Nang maibigay naman ang biniling charger, isa pang lalaking nakaputi ang sumubok ding kumatok sa driver. Makikitang bumukas ang pinto ng driver. Siya naman paglapit ng isa pang lalaki at binuksan ang pinto sa passenger side. May kinuha siyang bag sa loob ng sasakyan saka umalis. Ayon sa pulisya, sila rin umano ang nakuha na ng CCTV sa isang fast food restaurant sa Angeles, Pampanga. Nilaglag ng lalaking nakaputi ang barya saka iniusog papalapit sa lamesa ng isang babae. Nakaabang naman sa likod ng babae ang isang lalaking nakasombrero. Itinuro ng lalaki nakaputi ang barya sa babae sa mesa. At pagligo niya, saka naman sumalisi ang lalaki nakasombrero at kinuha ang kanyang bag. Ang mga magnanakaw sa video nalaglag din sa kamay ng mga pulis Maynila. Inisa-isa ng mga pulis sa kanila ang mga kuha ng CCTV ng kanilang pagnanakaw. Umamin naman ang mga suspect. Oh, ikaw, ito ka una, di ba? Oh, ikaw yung una, nakaputi. Ikaw naman, ito. Tawa ko? Nahuli ang mga suspect matapos masangkot sa bentahan ng droga sa Maynila rin noong nakaraang linggo. Nagkaroon ngayon ng operations ang Station 3, sila yung mga sangkot na doon sa operations. Ngayon, kaya lang natin nalaman na sila na pala yung nahuli, meron doon kapangalan. Yung mismo kumuha ng bag. Very common yung pangalan niya kasi sa amin sa kapulisan. Tapos pina-identify natin sa witness at saka doon sa victim. Na-zero raw sa pagnanakaw ang mga suspect kaya tumawid sa pagbibenta ng ilegal na droga. Dati na rin daw nahuli ang ilan sa mga suspect sa Maynila kaya pati sa Central Luzon ay dumayo sila para magnakaw. Ang sabi nila, iniiwasan nila ang Manila na pagnakawan nila. Kasi nga, may mga previous cases on past years na nahuli na sila rito. So, ibig sabihin, maaaring kilala na sila ng mga digong pulis kagaya ko, namumukaan na, kaya hindi sila makagawi ng Manila. Hindi na nabawi ang 350,000 pesos cash na laman ng bag na nakuha sa sasakyan sa Rizal Avenue. Pampagamot pa naman daw ito ng biktima na may sakit sa kidney.
Ambag naman mula sa babae sa Pampanga, iniwan daw ng mga suspect sa ibang restaurant. Nakakulong ang mga suspect sa MPD Station 3. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil po sa tuloy-tuloy na ulan sa Benguet, humarang sa kalsada ang mga malalaking tipak ng bato. At may ulat on the spot si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell? Connie, may mga naitalang rock slide at landslide dito sa probinsya ng Benguet dahil sa ulan na dala ng bagyong Betty. Humambalang sa Governor Bado Dangwa National Road sa Kapangan, Benguet ang mga malalaking tipak ng bato na nahulog mula sa bundok. Ilang motorista ang naapektuhan at naghintay pa ng clearing operation para makadaan sa kalsada. Pansamantala namang isinara sa mga sasakyan ang Lacamen Road sa Bocod, Benguet dahil sa rock slide. Buti na lang, walang dumadaang sasakyan nang mangyari ang rock slide. Sabi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Benguet, may ilang kalsada pa sa mga bayan ng Bakun, Itogon, Kibungan, Kabayan at Tublay ang hindi madaanan dahil sa mga rock slide na bunsod umano ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Ongoing ang mga clearing operation ng MDRRMO kasama ang DPWH. Dahil din sa tuloy-tuloy na pag-ulan, tumaas ang tubig sa ilang river system sa probinsya, gaya ng Balili River sa La Trinidad. Pinag-iingat ang mga residente, lalo't naitala na rin ang pag-apaw ng ilang river system. Ang mga magsasaka, nangangamba naman lalo't napupunta sa kanilang taniman ang tubig mula sa umapaw na creek. Ayon sa PDRRMO, nasa 12 pamilya na ang nailikas sa evacuation center sa bayan ng Kibungan dahil sa malalakas na buhos ng ulan. Connie, sa mga oras na ito, patuloy tayong nakararanas ng mga pag-ulan. Patuloy ang monitoring ng OCD Cordillera sa posible pang epekto ng bagyong Betty dito sa lalawigan ng Benguet. At yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Benguet. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Wala na ang Instagram posts ni South Korean actor and singer Lee Seung-gi. Wala na rin ang kanyang profile picture. Paliwanag ng agency ni Seung-gi, hindi siya na-hack. Wala rin daw masamang nangyari sa aktor. Parte lang daw ito ng isang renewal. Bago ang mass deletion ng posts, active si Seung-gi sa pakikipag-usap sa fans sa IG. Pupunta sa Pilipinas si If Ever You're In My Arms Again singer Piwo Bryson. 3 stops ang gagawin niya sa kanyang Philippine concert tour mula July 19 hanggang 23 sa Quezon City, Cebu at Davao. 2-time Grammy winner si Piwo para sa A Whole New World at Beauty and the Beast. Record-breaking ang attendance sa 3-night concert ni Taylor Swift sa MetLife Stadium sa New Jersey sa Amerika. Parte ito ng kanyang Eras Tour. Sa loob ng 3 araw, umabot sa 217,625 fans ang nanood, na pinakamaraming attendance para sa isang artist sa nasabing concert venue. Si Taylor na rin ang #1 best-selling artist ng stadium. Sabi naman ng MetLife Stadium, what a way to celebrate our 100th concert. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpaligsahan ang mga taga-Ragay sa Camarines Sur ng mga pinaka ano kaya yan? Ito po pinakamabigat at pinakamahaba. Katulad na lamang ng pinakamahabang upo na nasa 90.1 centimeters ang haba. Ang pinakamabigat na kalabasa naman, 5 kilo ang timbang. Mahigit 2 kilo naman po yung pinakamabigat na alimango na yan. Paraan daw ito ng Municipal Agriculture's Office na mahikayat ang mga magsasaka at mangingisda na ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng agrikultura at pangingisda. Sa Kidapawan sa Cotabato naman, libu-libong tilapia ang ipinakain para yan sa pagtatapos ng pagdiriwang ng Farmers Month doon. Mahigit 1,300 kilos ng tilapia ang inihaw at libreng ipinakain sa mahigit 1,000 residente at bisita. Para hindi mainitan habang kumakain, may nakasetup ding tent. Naglaan ng city government ng 200,000 pesos para sa aktibidad. Layon daw ng sugba sa plaza na ma-promote ang tilapia na local produce daw ng Kidapawan.
Balik naman po tayo sa mga balita dito sa ating bansa. Umuulan na sa ilang bahagi ng Metro Manila pero problemado pa rin po sa supply ng tubig gripo ang ilang mga residente. Ang MWSS may apela dahil nanganganib daw na bumaba ang alokasyon ng tubig mula po sa Angat Dam. Ang mainit na balita hatid ni Bernadette Reyes. #paasa ang tubig sa mga gripo sa bahay ni Mary Rose sa Pasay. Sa umpisa, malakas ang daloy ng tubig pero maya-maya pa wala na ni isang patak ng tubig. Kami nasa baba kami, nahihinaan na kami. So yung mga nasa taas po namin, nagre-reklamo. Kaya ayun, pati po kami, lahat kami dito nagkakaapektuhan na, kaming magkakapitbahay, nag-aaway-away na. Sa karinderya naman na ito, sa Pasay pa rin, ready na rin ang drum ng tubig. Minsan kasi po nawawala, minsan yung mahina ba. Pero araw-araw po kami nag-iipon ng tubig para kung sakali na mawala, may makukuhaan po kami. Para masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng tubig, hiniling na ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System sa National Water Resources Board na panatilihin sa 52 cubic meters per second ang water allocation mula sa Angat Dam. Hanggang Mayo lang kasi ang inaprobahang alokasyong yan ng MWRB. Matapos nila itong hilingin na itaas mula sa 50 cubic meters per second. Ito po yung allocation na kailangan po ng buong Metro Manila at karatig na probinsya para po ma-maintain po natin yung walang interruption. Nagkakaroon po ngayon ng problem dito sa may part ng South, especially yung mga areas na sinusuplayan ng Laguna Lake. Gusto po natin na ma-maintain lang po yung 52 CMS. Bukod dito sa Pasay, ayon sa MWSS, nakararanas din ng water supply interruption ang ilang lugar sa timog ng Metro Manila, kabilang na ang Muntinlupa at Cavite. Kaya naman mahalaga raw na mapanatili sa 52 cubic meters per second ang tubig na alokasyon mula sa Angat Dam. Magkakaroon ng pagpupulong sa MWRB para pag-usapan ang apila ng MWSS. Pero nakahanda na rin ang mga hakbang ng MWSS para masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng tubig. Kabilang dito ang mga water treatment plant tulad ng tinatayo sa Cavite na kayang mabigay ng 10 million liters per day. At kung talagang hindi maiiwasan ang magkaroon ng water interruption, gagawin daw ito sa mga oras na mas kakaunti ang gumagamit ng tubig. Yun po yung iniiwasan po natin ngayon. Definitely, yes, magkakaroon po ng mga water interruptions. Pero yung interruptions na po yan, ang utos po ng aming Board of Trustees, yung mga interruptions ay i-concentrate po kapag mababa yung demand. Which is nangyayari po yan kapag gabi. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Job opening naman po tayo mga kapuso. Hiring ang Bureau of Corrections ng Administrative Officer, Administrative Aid at Corrections Technical Officers. Ilang posisyon din po ang pupwedeng applyan sa Board of Investments, gaya ng Investments Analyst at Senior Investment Specialist. Para po sa detalye at requirements, bititain ng csc.gov.ph/career. Sa kulungan ng bagsak ng isang puganting Koreano na tumakas sa detention facility ng Bureau of Immigration. Balita hatid ni John Consulta. Pagbukas ng pintuan ng target na condo unit. You have the right to remain silent. Matapos ang 8 araw na pagkatago, muling naaresto ng mga tauhan ng MPD Special Mayor's Reaction Team at BI Fugitive Search Unit ang Korean fugitive na si Kang Joo-chun, 38 taong gulang. Sa loob ng condo unit na ito sa San Juan City, naaresto si Kang at 2 pang Koreano na nagtago umano sa kanya at naaktuhang gumagamit ng droga. Narecover sa kanila ang mahigit 1 kilo ng shabu na nagkakalaga ng mahigit 6 na milyong piso. Ayon sa BI, tumakas si Kang sa BI Detention Facility noong May 21 sa pamamagitan ng pag-akyat sa pader na may taas na 20 feet matapos siyang pagpatung-patungin ang ilang gamit tulad ng balde, kahon at 2 upuan. Pagtalo niya dun sa pader ng detention facility ng immigration, so pipilay-pilay siya. Tapos may dugo kasi may barbed wire. Paglabas ng kampo, sumakay ito ng tricycle papuntang Makati. Noong May 24 naman,
Doon na siya nagpunta naman ng San Juan. Ongoing po ang ating investigation kung ano po yung kung meron pong mga personnel natin na nagkaroon po ng lapses. Despite mataas na po yung 20 feet, tinaasan na po yung wall natin and reinforced with barbed wire. To cover po yung blind spot doon sa area na yon, nagdagdag po tayo ng watchtower. February 10, 2023 nang dumating sa Pilipinas ang Korean fugitive na si Kang Joo-chun. Pero agad siya inaresto ng immigration matapos ngang mailagay sa Interpol Red Notice. Ayon sa Korean Police, pinatay daw ni Kang ang kanyang asawa sa Korea gamit ang tali pagsakal sa kanyang leeg. Saka itinapon sa ilog na mayroong tali na pabigat sa paa para maitago ang kanyang krimen. Matipid ang sagot ng mga naarestong Koreano sa aming mga tanong. They say that you killed your wife in Korea. Is it true, sir? I don't kill. You don't care? Yeah. No, he didn't kill. You guys are using drugs. Is it true? I have no option, no comment for that. Napakalaki po ng significance po niyan kasi parang naging 2-in-1 siya. Una-una natulungan na po natin ang Bureau of Immigration na madakip muli itong fugitive na to. At the same time po, nakatulong po tayo na mahuli ng akto po yung posibilidad na kumalat na naman po ng droga sa kalye. Na-recover yung cellphone ng isa sa kanila at pinapa-dissect na po ito sa Korean Embassy po para doon makita natin kung saan talaga yung nagiging source po. Nakakulong si MPD ang Koreanong pugante at dalawa pang kapwa Koreano. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lusot na sa pinal na pagbasa ng Senado ang Maharlika Investment Fund Bill. Gagamitin daw ito sa pagpapalago ng ekonomiya at social development ng bansa. Kaya naman tinanong po namin ang netizens sa kanila pong opinyon tungkol dito. Okay dito si Miguel Verin. Basta raw masiguro na sa tama mapupunta ang mga pondo. Sagot naman ni Virgilio Dedeles, basta't hindi papayagan na mag-invest dito ang SSS, GSIS at Pag-ibig. Para naman kay Anthony Partible, mas maiging tutukan na lamang ang paniningil sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis para makadagdag sa pondo ng bansa. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue at kung may mga nais din po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang Halik. Sa Bicameral Conference Committee ng Senado at Kamara ang susunod na hakbang ng Maharlika Investment Fund Bill. Ano nga ba ang laman ng mga bersyon na susuriin ng BICAM? Sa bersyon ng Kamara na inihain noong November 2022, kukunin ang pondo mula sa Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Philippine Gaming and Amusement Corporation at Bangko Sentral ng Pilipinas. Naging kontrobersyal ang panukala dahil sa pagsasama noon sa Social Security System at Government Service Insurance System na pension funds para sa mga manggagawa. Inalis din yan kalaunan sa inaprubahang bersyon noong Disyembre. May Board of Directors din na mamamahala sa Sovereign Fund na papamunuan ng kalihim ng Department of Finance. Halos ganyan din ang bersyon ng Senado. Pero diretsahang ipinagbabawal sa amendment na hinabol kagabi ang paggamit sa pondo ng GSIS, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, OWA at Philippine Veterans Affairs Office para i-invest sa Sovereign Fund. Noong nakaraang linggo nang isertipika ng Pangulo as urgent ang bersyon ng Senado, ibig sabihin, pwede itong maipasa sa second at third reading na hindi na kailangan maghintay ng 3 araw sa pagitan nito. Sa June 2 na ang huling bersyon sa sesyon ng Kamara bago mag-break ang Kongreso. Malaking apoy na sinamahan ng makapal na usok ang madaraanan sa mga kalsada sa probinsya ng Nova Scotia sa Canada. Dahil po yan sa wildfire na nararanasan din sa iba pang lugar doon. Ang lungsod po ng Halifax, isinailalim na sa state of emergency. Ayon sa mayor ng lungsod, mahigit 18,000 residente na ang inilikas. Wala namang naitatalang namamatay o sugatan dahil sa wildfire. Ayon po sa mga otoridad, nasa 10 bahay ang natupok ng sunog. Sinusubukan pa po namin kunan ng pahayag ang Department of Foreign Affairs sa posibleng epekto nito sa mga Pilipino roon. Dahan-dahang tinalian ng isang tauhan ng Sheriff's Office ang door handle ng sasakyang Nayan sa Nevada. Tsaka lumayo at nagtago sa isang puno. Pagkatapos ay hinila ang tali para buksan ang pinto. Unti-unting lumabas ang oso at tumakbo palayo patungong gubat.
Hindi malinaw kung paano na-trap ang oso sa sasakyan. Pero ayon po sa Sheriff's Office, aktibo ang mga oso sa lugar sa ganitong panahon ng taon. Kaya paalala po nila maging alisto sa pamamasyal. Masarap na panggising ang taho, lalo na kung libre. Kaya bida ang palibreng taho ng mag-asawa sa Iriga, Camarines Sur. Hindi lang dahil sa gusto nilang manlibre ha. Pasasalamat daw yan ng mga magulang ni Rosbel Toralio matapos siyang makapasa sa licensure exam para sa mga guro. Nasuklian daw kasi ang kanilang sakripisyo. Si Rosbel naman handog ang kanyang tagumpay sa mga magulang at pamilya. Ito pa ang bida mula naman sa Polomolok, South Cotabato. Ang bus driver na si Julieto Cajare namimigay ng libreng biskwit naman sa kanyang mga pasahero. Labis daw kasi ang tuwa ni Mang Julieto sa pagpasa ng kanyang anak sa licensure exam din for teachers. Congrats po sa mga bagong teacher at sa kanilang mga magulang. Mga kapuso, kung gusto mong ibida ang angking galing o inspirasyong hatid ng inyong barangay o kabarangay, mag-message lang sa Facebook page ng Balitang Hali. Ito naman mga kapuso, National Flag Days simula po ngayong linggo hanggang June 12. Ano nga ba ang kahalagahan niyan para sa ating mga Pilipino? Balitang hatid ni Katrina Son. Sa Luneta kung nasaan ang monumento ni Dr. Jose Rizal, itinaas ang watawat ng Pilipinas bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Flag Day. Kasabay nito ang pag-awit ng Lupang Hinirang. Para sa estudyanteng si John Romel Aranzado na mula pa sa Palawan, mahalaga raw ang ganitong mga aktibidad para sa mga estudyanteng tulad nila. Para hindi pa rin makalimutan ng mga susunod na generation at isa na kami doon, yung magandang kasaysayan na dinulot na meron yung watawat. Iba't ibang mga grupo rin ang nakiisa sa aktibidad. Ang ganitong pagdiriwang di raw dapat kinakaligtaan. Tandaan natin na yung bansa natin ay binuo ng mga bayani natin. No? Naging isang diwa tayo no, dahil sa mga sakripisyo nila. At yung watawat na yun yung kumbaga, yun yung manifestasyon, simbolo ng kanilang mga pangarap para sa bayan. Ginunita rin ang National Flag Day sa Imus, Cavite. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Challenging para kay Miss Universe 1969 at veteran actress Gloria Diaz ang pagbibidahan niyang pelikula na Lola Magdalena. First time daw niya kasing gaganap na matandang prostitute. Yes, I wish it was really, how do you call that, dwelled inside, hindi ba yun talagang, kasi being old, to me, yes, it's great. Being poor is difficult, but being a prostitute is out of this world. Makakasama rin ni Gloria sina Sunshine Cruz at Sparkle Stars Angel Guardian at Carlo San Juan. Si Carlo may love scene sa pelikula kasama si 80s star Pia Moran na gumaganap din bilang matandang prostitute ng kanyang kasintahan. Panoorin nyo na lang po kasi hindi ko po alam kung saan lulugar yung love scene, sa ganito na po ba or medyo mild pa lang. Kasama sa mapapanood sa Unbreak My Heart na collaboration ng GMA, ABS-CBN at View Philippines, si Mark Rivera. Level up si Mark sa pag-arte sa series na itinuturing niyang magandang opportunity. Bukod sa acting, gusto rin ni Mark na subukang sumulat ng kanta. With my songs that I'm writing, I'm gonna put my own experiences. So, composing and trying to find the best way to be part of OPM in the near future para makilala din ako. And just learning and growing as an artist. Siksik-liglig naman ang episode 2 ng Unbreak My Heart. Simula na kasi ng pagiging malapit ni Rose played by Judy Santa Maria at ni Renz played by Joshua Garcia. Ito ay matapos pigilan ni Rose si Renz na tumalon sa tulay. Tutulungan ni Renz si Rose sa kanyang misyon na mahanap ang anak. Sa gitna ng kanilang mini celebration, nag-kiss sina Rose at Renz. Ito na kaya ang simula ng kanilang love story? Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Samantala, time out muna sa mga gawaing bukid ang ilang magsasaka sa Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur. Ang mga kalabaw kasi rumampa muna sa kalsada. Iba't ibang disenyo po ang ipininta sa katawan ng iba't ibang kalabaw. May sarili ring parada ang ilang babaeng residente. Ayon po sa mga organizer, pagbibigay-pugay po ito sa kontribusyon ng mga magsasaka at kanilang mga alagang hayop ang selebrasyong ito. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.